Hi, I'm Janloy T. Lazaro at ngayon i-explain ko yung concept ng big O of log n or logarithmic time complexity using binary search in C++. So, ano nga ba ang big O notation? So, big O notation ay way para i-describe yung mga nag-run of it's a way to describe how the running time of an algorithm grows as the input size increases. So, in simple terms, big O of log n means that every time the input size doubles, the algorithm only takes one step, making it very efficient. So, ayun. Okay, so ang big O of log n or binary search it works on a sorted array by repeatedly dividing the search space in half. So, yun, parang magse-search siya kung ano yung mga kailangan mong i-search. So, for example, if we are searching for a number in a list of 1,000 elements, instead of checking every item one by one, binary search only takes about 10 steps to find the number because 2 to the power of 10 equals 1,000. So, ayun. Ito ay mas madali sa pag-search ng mas madali siya mag-search kaysa sa linear search or big O of n at which might need to check all 1,000 items. So, ayun, ito na nga, mayroon na ako ditong naka-example na code na ginawa ko. So, may nakahandang array dito na nakaayos na. Halimbawa, itong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, dito, hinihingi ito ng input sa user kung anong number ang gusto mong hanapin. So, una, mag-i-run natin. So, okay, search natin ang 12. So, ayun, nahanap niya to sa index 5. So, kung i-open kasi natin dito, yung gitna niya ay 8 to 12 ay mas malaki. So, lilipat tayo sa kanan. At yung 4 to 12 naman, mas maliit. Kaya lipat sa kaliwa. So, kapag ayun, kasi siya ay mas maliit, dito niya banda i-con na hanapin. So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. So, ayun na nga. Nahanap na. So, kung mas maliit ang gitna kaysa sa target, hanapin ito sa kanang kalahati. Kung mas malaki naman, hanapin ito sa kaliwang kalahati. So, ayun na. Kung wala naman dito ang hinahanap natin ko, syempre hindi niya ito mahanap. So, halimbawa, 11, wala, not found sabi. So, ang binary search ay mabilis siya kaysa sa linear search because tinitignan nito ang bawat element. Ang linear search kasi tinitignan nito ang bawat element. Samantala ang binary, hinahati ito kaya mas mabilis ang paghanap niya. So, kung mas malaki ang input, mas mabagal naman ito mag-search. So, ayun lang. So, ang binary search ay efficient siya kasi yun nga, dinidivide nito ang data in half. Instead na mag-search siya ng isa-isa, i-divide nito lang. So, nagamit natin ang logic nito sa pag-search ng contact list, mga words sa dictionary, or mga database sa indexing systems. So, yun. So, natutunan ko na ang pag-intindi sa algorithm efficiency ay nakakatulong para makasulat tayo ng mas mabilis at mas matalinong mga programs. So, isa sa mga insight naman na nakukuha ko ay kung paano natin naayos o ina-organize ang data tulad ng pagsosort bago mag-search ay sobrang nakaka-apekto sa bilis at performance ng isang program. So, ayun lang po. Thank you.